Bandang 1:30 na, kaninang madaling araw na ibalik ang imahe ng Poong Jesus Nazareno sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno o Quiapo Church. Umabot ng halos 21 oras ang traslasyon, isa sa mga pinakamatagal sa nakalipas na taon. May unang balita si Darlene Kai. Mahigit 20 oras ang itinagal ng traslasyon ng Poong Jesus Nazareno ngayong taon. 4:41 ng madaling araw kahapon ang simula ng prosesyon mula sa Quirino Grandstand sa Maynila. 1:26 a.m. kanina nang makarating ang andas sa Quiapo Church. Sa bawat rutang tinahak ng poon, mistulang lumangoy sa dagat ng mga tao ang ilang debotong gustong sumampa sa andas. Sinaway sila ng mga pulis pero meron pa ring nangahas lumapit at sumampa. Ilang beses ding nabalahaw ang andas. Wala nang halos matuntungan sa magkabilang gilid ng andas, kaya ang likuran nito ang inakyat ng mga deboto. Dahil dito, ilang beses na tumagilid ang andas. Nahirapan din itong lumiko mula Calle Palanca papuntang Villalobos dahil sa dami ng mga tao. Ang ilang deboto, itinali na lang ang kanilang mga bimpo para subukang ipahid sa imahe ng poon. Ginawa namin, kumuha kaming tali para po maihagis namin doon sa Poong Nazareno at para na rin po kami nakahalik po. Yan po. Naipahid na ihagis po namin mismo doon sa bubong ng Poong Nazareno. May ilang debotong nag-abang lang sa ruta ng traslasyon, gaya ng 77 years old na si Tatay Manny na may sakit sa prostate. Papasalamat ako hanggang sa ngayon, nakakayanan ko pa rin ang Saka yung mga nararamdaman ko nakabawas pa sa akin. Sina Jasmine, dito na naghintay dahil may kasama siyang 10 bata. Naglakad daw sila mula pa Pasay City. Bukod sa panalangin para sa kaligtasan at kalusugan, nais daw nilang magpasalamat para sa isa raw milagrong ipinagkaloob ng poon sa kanilang pamilya. Pinakamahalagang nangyari sa amin nung yung nakalaya po yung tsuhin ko po nakulong kasi siya. Nananampalataya kami doon. Diningin naman niya kami. Ang 72 years old na si Nanay Teresita, unang beses daw hindi na silayan ng Poong Nazareno sa mahigit 6 na dekada niyang pagdalo sa traslasyon. Matapos siyang mahilo kaya hindi niya nahintay ang pagdaan ng andas. Napapagod na, uuwi na ako. Dito na dire-diretso na. Mag-i-stop sana kaso ang daming tao. Ang masidhing debosyon ng mga deboto, labis na hinangaan ng French photographer na si Jean-Marie. Sakto raw sa bakasyon niya sa Pilipinas ang traslasyon kaya sinadya na niya. I feel great. So for me it's special because in Europe the religion decrease. Here for me this is the most Catholic country in Asia. So I'm very surprised. Inabot man ng mahigit 20 oras bago nakabalik ang Poong Nazareno sa simbahan ng Quiapo, sulit naman daw ang paghihintay para sa mga debotong gaya ni Nanay Selly na hindi na raw umuwi hanggang makauwi rin ang poon. Sarap sa pakiramdam. Para kang nasa alapaap na hindi mo mainlaman. Para tumiti mo sa puso mo yung nararamdaman mo talaga yung presensya ng Poong Nazareno. Yan ang unang balita sa Quiapo. Darlene Kai para sa GMA Integrated News.